Ayun, shout out po, ano. Good morning. Good morning po sa lahat. Andito po tayo ano para mag-vlog po tayo ano kasi kanina ano pagising ko ah nag-i-scroll po ako ano sa aking upload sa YouTube. Ano, binisita ko ang mga comment section ano at napansin ko na maraming fans ano na ayaw nila na may kasama si Beyonce sa apartment. At ito lang po ang tanong ko ano, bakit po ano, ba't ayaw niyo na may kasama si Beyonce? Ano? At mas okay nga po 'yun ano, sa ganang sa akin po ano, mas okay nga po 'yun kasi ah, para masaya, 'di ba? Para hindi siya naho-homesick, 'di ba? At siguro kung mag-isa lang siya do'n, eh di siguro ma-limit din siyang umuwi sa kanilang bahay, 'di ba? Kasi nga walang makausap, wala man lang mapagtanungan, 'di ba? Wala man lang kakwentuhan. Bakit po ano? Bakit po gano'n ang mindset ng iba? Ano? At yung iba naman ano, sinasabi nila na hindi daw makakapag-concentrate si Beyonce sa pag-aaral. Bakit naman po? 'Di ba? Matalino po si Beyonce ano, kaya niyang i-handle ang lahat, ano? At saka hindi po marami sila sa apartment ano, apat lang po sila. Konti lang po 'yan ano, kung tutuusin kasi apartment po yung kanilang titirahan. At alam niyo po ba ano, isang apartment po 'yan ano, tapos ang gusto niyo, ah, si Beyonce lang yung titira, pambihira. Super laki po nun ano, parang isang bahay na po 'yun, ano. Pero namang nagsasabi na ayaw nilang isama ano, yung mga Benny ni Kalingap Edo kasi pasaway daw, pambihira 'no. Di porke po't nagkamali ng una, ano po, ay hindi na natin bibigyan ng isang pagkakataon pa, 'di ba? At napagsabihan na po 'yan ni Kalingap Edo ano. At siguro naman di na po uulit 'yan ano nung kanyang ginawa na 'yun. At saka alam nyo guys ano, malaki po ang maiitulong ano ng mga beneficiary ni Kalingap Edo kay Beyonce, ano. Kapag sila yung kasama niya sa apartment. Bakit? Kasi ang mga beneficiary ni Kalingap Edo po ano, ahead po siya kay Beyonce, di ba? First year college pa lang si Beyonce, samantalang si Early, ano, third year college na po. At si Tinay at si Jean naman second year na po. Ano? Kaya kung sakaling mahihirapan si Beyonce, ano, ay pwede siyang magtanong sa tatlo, no? Mas magandang yung may pagtatanungan siya, 'di ba? At higit sa lahat yung may makakausap siya palagi, 'di ba? At may magiging katawanan, kabiruan, 'di ba? Ayaw niyo po ba ng ganun? Gusto niyo laging seryoso, laging nakapokus lang sa pag-aaral, pambihira. Para namang hindi po tayo dumaan sa ganyang estado. Ano po? At aminin natin na hindi ah, laging pag-aaral ano po ang nasa isip ng mga estudyante, 'di ba? Meron din po yung kasayahan na naiisip para mabawas-bawasan naman ano yung kaiisip nila, yung kaaaral nila, 'di ba? Kailangan din nila 'yan.
Kaya wag naman po sana na gusto nyo na mapag-isa lang ang ating dalaga. Ano? Malungkot kaya yun. At bigyan natin siya ng konting pagpapasya naman sa kanyang sarili. Hindi yung palaging susundin ang mga viewers, ang mga fans. Diba? Buhay niya po yan. At ang isa pa, yan po ang gusto ng sponsor nila sa apartment. Gusto nila na magkakasama sila. At wala po tayong magagawa dyan. Diba? At higit sa lahat, gusto rin po ni Beyonce at ng nanay ni Beyonce na may kasama siya sa apartment. Kaya minabuti na lang ng mga sponsor na ang mga beneficiary na lang ni Kalingap Edo ang isama kasi sila rin naman yung nagbabayad ng boarding house nila dati. Diba? Silang tatlo. At sana maunawaan nyo yan. Diba? Tulad nga po nung sinabi ni Kalingap JJ, diba? Na ang masarap balik-balikan yung bibili kayo ng pagkain, mamamalingki kayo na sama-sama. Diba? Ay, kung walang kasama si Beyonce doon, di mag-isa lang siyang mamamalingki. Kapag wala na siyang pagkain doon, mag-isa lang siyang pupunta ng tindahan para bumili. Mas okay na po talaga yung may kasama siya. Diba? At yung mga nagsasabi na ayaw nyong mga beneficiary ni Kalingap Edo ang kasama ni Beyonce. Bakit po? Di kaya po nagseselos lang kayo? Mga fans, mga viewers, hindi kaya po nagseselos lang kayo sa mga beneficiary ni Kalingap Edo na wala namang ginagawa na masama, di ba? Ini-issue lang ng iba. Wala naman pong nangyayari na gano'n. Di ba? At bigyan din natin po kung nagkamali man, si Tinay, nagkamali man dati, bigyan naman po natin ng second chance. Yung bata, napagsabihan na po yan ni Kalingap Edo, kaya hindi na po yan uulitin. Maging masaya na lang tayo, kasi lumapit na si Beyonce sa school niya, lalo't magiging tag-ulan na diyan sa daet. At mahihirapan ang ating dalaga na pumasok tuwing umaga ng malayo, at baka mabasa yan kapag umuulan, di ba? Ayun, unawain na lang po natin ang mga sponsor. At wala naman po tayong magagawa. At yan ang gusto nila para sa ating dalaga. At nakapag-desisyon na siguro po sila. Wag na lang gawing issue ito. Kasi maganda naman yung ginawa. At ang higit dyan, gusto rin ni Beyonce na may kasama siya at ng pamilya ni Beyonce. Po? Ayun, siguro hanggang dito na lamang po. Sana isipin nyo rin po ang mga sinasabi nyo bago tayo magbitaw ng mga word na masasakit para sa mga beneficiary ni Kalingap Edo. Ay mababait po yan sila, Hindi naman po tatagal yan kay Kalingap Edo kung hindi po sila mababait. Diba?
Ayun, hanggang dito na lamang po ano, ang ating vlog at love na lang po tayo ano. Huwag nang patulan ng mga issue ano. Ang nakaraan po ay nakaraan na, huwag nang ibalik pa, ano po. At ang tao puwedeng magbago po 'yan. Huwag yung ating huhusgahan ka kaagad, hindi pa naman nangyayari, ano po. Ayun, hanggang dito na lamang po. Bye-bye. God bless po sa lahat.